Bago tayo mapunta sa latest chapter ng manga, mag-recap nga muna tayo ng konti mula sa mga kaganapan in last chapter. Sa last chapter nga ng manga, nasaksihan natin kung paano pinagtulungan ng 5 supernovas sila Kaido at Big Mom. Nakita nga natin kung paano nila inatake si Kaido at Big Mom gamit yung iba't ibang baon nilang mga atake. Bukod nga sa kanilang 5 na purong mga kakaibang atake yung ginawa, ang pinaka-highlights nga sa last chapter yung pagkukumpara ni Kaido kay Luffy sa mga karakter na kaya daw siyang tapatan. Kung saan kabilang nga dito sila Whitebeard, Roger, Rax, Oden at si Shanks. Anyway, mapunta na nga tayo sa latest chapter ng manga na chapter 1002. Sa pag-uumpisa nga ng chapter na to makikita natin si Kaido. At alam naman natin na in last chapter nag-transform na siya into dragon. Bali ngayon nga nag-umpisa na siyang umatake, kung saan ang atake ngang ginawa niya yung destructive wind na naglabas ng mga wind sights. Kung maaalala nyo similar nga itong atake na to sa atake na ginawa niya nung naputol niya yung braso ni Kiku no Jo. Bali pagkabitaw nga ni Kaido ng atake na to mabilis na nakailag si Trafalgar Law gamit syempre yung Devil Fruit abilities niya. Si Eustace Kid naman nakita nating naputol yung braso ng robot niya. Pero sinabi naman ni Eustace Kid na hindi daw yun big deal since gawa nga lang daw sa scrap metal yung robot niya. Si Zoro naman nakita nating sinalag papalayo itong atake ni Kaido. At dito makikita nga nating papasugod na si Luffy kay Kaido at umatake ng Gomu Gomu no Rifle. Sa sobrang lakas nga ng atake ni Luffy halos napaatras si Kaido. At bago pa nga makarecover si Kaido, isinundan agad ni Eustace Kid si Kaido ng Punk Gibson, kung saan hinambalos nga niya yung ulo ni Kaido sa lupa. Si Trafalgar Law naman hindi nagpatalo at gumamit ng Gamma Knife. Kung matatandaan nyo guys hindi nga ito yung unang pagkakataon na ginamit ni Trafalgar Law itong Gamma Knife. Dahil during nga sa laban niya kay Doflamingo during Dressrosa arc ginamit niya na to. In fact napuruhan pa nga ng Gamma Knife si Doflamingo. Anyway, pagtapos ngang matanggap ni Kaido yung bawat atake ng 3 kapitan na to medyo nagulat siya. Dahil hindi nga daw niya inaakala na kaya daw palang tapatan ng 3 unggoy na to yung durability niya. At dagdag pa nga ni Kaido na mukhang papalag daw talaga sila at hindi mukhang magpapakamatay lang na haharapin siya. At dito bukod nga sa 3 kapitan na umatake kay Kaido nag-umpisa na rin gumalaw si Killer. Gamit yung armas niya mabilis nga niyang pinuntahan si Kaido at gumamit ng Sonic Sight. Sa sobrang bilis nga ni Killer at lakas ng atake niya nakita nating tagos na tagos yung atake na ginawa niya kay Kaido. At dito bigla ngang tinulungan ni Big Mom si Kaido. Gamit nga si Zeus nagawa niyang kuryentehin si Killer. Sa sobrang lakas nga ng kuryente na to makikita nating sobrang nag-alala si Eustace Kid. Sinabi naman ni Kaido na talagang malalakas daw itong mga bata na to kesa sa ini-expect niya. At habang papabagsak na nga si Killer mula sa atake ni Big Mom aatakehin na dapat siya ni Kaido. Pero buti na nga lang at dumating kagad si Luffy at biglang umatake ng Rhino Schneider. At itong atake nga na to ni Luffy halos hindi nauga si Kaido. At dito magbubuga na nga bigla si Kaido ng favorite niyang atake na Blast Breath. Sa next panel naman nakita nating nung naramdaman ni Zoro itong aatake na si Kaido bigla siyang nagpa-teleport kay Trafalgar Law. At dito bigla na ngang hiniwa ni Zoro yung Blast Breath ni Kaido. Bali itong ginawa nga ni Zoro very similar sa ginawang paghiwa ni Kinemon sa Blast Breath ni Kaido. Sa next panel naman dito na natin masasaksihan yung lakas ng Enma. Dahil pagtapos ngang hatiin ni Zoro yung atake ni Kaido bigla siyang umakma ng isang atake. Dito kitang kita nga natin na sobrang daming haki ang inilagay ni Zoro sa Enma. Sa sobrang dami nga ng haki na to kitang kita natin sa mukha ni Big Mom na sobra siyang nag-aalala para kay Kaido. At sinabihan pa nga niya tong umilag. At dito imbis nga na si Kaido ang mahiwa o matamaan ni Zoro yung sungay ng mismong Onigashima ang nahiwa ni Zoro. At dito nakita nga natin na nanotice ni Kaido yung aura daw ni Oden mula sa espada ni Zoro. At syempre alam naman nating lahat na kapag nasa ere ang isang normal na karakter na hindi naman nakakalipad wala tong depensa. Kaya naman open na open nga si Zoro at inatake ni Big Mom. Pagtapos nga ng atake na ginawa ni Big Mom kay Zoro nagbitaw naman siya ng Shiva's Wrath o isang atake na napakalakas gamit yung kidlat.
Sa sobrang lakas nga nito ay nakita nating tinamaan sila Trafalgar Law at Eustace Kid. Pero nagulat nga si Big Mom nung hindi tinablan si Luffy ng atake niya. At syempre as usual, gaya ng naging laban ni Luffy kay Enel, sinabi lang ni Luffy na gawa daw siya sa goma. Kaya hindi daw siya tinatablan ng kuryente. At dito gigil na nga si Luffy kay Big Mom at sinabing magbabayad daw siya sa ginawa niya kay Zoro. Pero bago pa nga umatake si Luffy, si Kaido naman yung umatake sa kanya gamit yung Fire Blast. Dito nagulat nga rin si Kaido na pati daw apoy hindi tinatablan si Luffy. Pero sinabi nga lang ni Luffy na dahil lang daw yon sa lakas ng loob. At dito ginamit na nga ni Luffy yung Gomu Gomu Kong Gatling. At dyan na nga nagtapos yung chapter 1002. Ngayon i-analyze naman natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin dyan syempre yung para sa akin na naging pinaka-highlight sa chapter na to. At ito nga yung paggamit ni Zoro ng Enma. Inatake nga niya si Kaido gamit yung one sword style na may pangalang Flying Dragon Blaze. Nakita nga natin na sa sobrang lakas ng atake na to, inahiwa ni Zoro yung sungay ng mismong bungo ng Onigashima. Imagine guys kung kay Kaido tumama yun, diba? Bali yung pag-atake nga na ginawa ni Zoro gamit yung Enma, nakikita ni Kaido yung parang presence ni Kozuki Oden sa espada na to. So anong ibig sabihin nito? So para sa akin inuulit ko, para sa akin lang, okay? Tingin ko matibay lang tong pinapamukha sa atin ni Oda na sa pagtatapos ng Wano arc hindi talaga mapapasa kamay ni Zoro itong Enma. Bakit? Syempre dahil sa tuwing makikita nga natin na gagamitin ni Zoro itong Enma, sinong may isip natin? Diba si Oden? Kahit si Kaido nga nung makita yung Enma, si Oden pa rin yung naisip diba? Papayag ba nun si Oda na throughout sa kwento netong One Piece may kilala si Zoro na lumakas lang dahil sa espada ni Oden? Syempre hindi. Kaya para sa akin very possible na yung Nidai Kitetsu, which is yung nakita nating hawak-hawak ni Luffy nung time na nagkita sila ni Zoro, ang possible na magiging susunod na espada netong si Zoro. Kumbaga itong Enma yung parang magiging training ground lang ni Zoro na espada, o yung tipong parang testing lang na kapag napaamo niya ng tuluyan itong Enma, probably wala nang kahit anong espada ang hindi niya kayang gamitin. Para sa akin lang naman yan. Anyway, bukod nga kay Zoro, nakita rin nating sobrang nagkaroon din ng highlights itong si Killer. Aminin man natin o hindi, talagang nakaka-impress yung ataking ginawa ni Killer. Nakita nga natin gumamit siya ng Sonic Sight kung saan tumagos nga to sa katawan ni Kaido. So paano nangyari to? Yes, alam kong medyo mahirap tong paniwalaan since wala namang advanced armament haki itong si Killer. Pero ang ginawa kasi ni Killer tamang technique. Dahil sa mundo nga ng One Piece hindi porket mahina ka, mahina ka na talaga. Kumbaga it's a matter of using the right techniques. Example, yung time na masaktan ni Nami si Big Mom gamit yung Clinton Cloud niya. Sa tingin nyo kung ibang atake ba yung ginawa ni Nami kay Big Mom sa time na yon? Sa tingin nyo masasaktan si Big Mom ng ganon? Diba hindi? So same as sa ginawa ni Killer kay Kaido. Saktong technique kasi yung ginawa niya kay Kaido. Kaya nakita nating nasaktan niya to. At syempre during din sa time na yan, hawak niya yung talagang sandata niya. Dahil kung maaalala nyo nga nung time na nagkaharap sila ni Zoro, hindi naman ito yung sandatang ginagamit niya, diba? Bali mapunta naman tayo sa medyo unimpressive o medyo nakulangan ako para sa akin sa chapter na to. At syempre ito nga si Eustace Kid. Ang nakita nga lang nating atake sa kanya yung paghampas niya sa ulo ni Kaido gamit yung Punk Gibson. And the rest sumigaw na lang siya ng Killer, 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 Killer. Anyway, mapunta naman tayo kay Trafalgar Law. Nakita nga natin sa chapter na to yung typical na ugali ni Law na ayaw niyang magpautos sa kahit na sino. Dahil nung time nga na nagpa-teleport sa kanya si Zoro, kitang kita sa mukha niya yung halong inis dahil hindi nga daw siya babysitter. Na tipong kung gusto mong magpa-teleport gagawin niya kaagad. Bali ang atake nga na ginawa ni Law kay Kaido yung Gamma Knife. Sa mga hindi nakakaalam itong atake nga na to nagagawa na itong masaktan yung internal body ng isang nilalang. Kumbaga parang Ryu o Advanced Armament Haki. Kaya nga nung time na nakita natin ginamit ni Law itong Gamma Knife kay Doflamingo, sobrang namilipit sa sakit itong si Doflamingo. At konting trivia lang guys itong Gamma Knife nga na to actually totoong nag-iegsisto sa field ng medicine. Dahil ito nga yung ginagamit ng mga doktor sa radio surgery. Ngayon mapunta na tayo kay Luffy. Hindi nga gaya ni Eustace Kid na pasigaw-sigaw lang ng Killer nung inatake yung partner niya. Itong si Luffy naman talagang gumalaw at gumante nung nakita niyang
natamaan si Zoro ng kalaban nila. Ang pinaka-quotable nga na nangyari kay Luffy sa chapter na to ay yung pagtama sa kanya ni Big Mom ng Shiva's Wrath, kung saan hindi nga tinablan etong si Luffy. Syempre dahil sa goma nga siya. At ang isa pang quotable na nangyari kay Luffy sa chapter na to ay yung pagsalo niya ng atake ni Kaido na Blast Breath. At sinabing lakas lang daw ng loob kaya hindi siya tinablan neto. Alam nyo, nakakatuwa. Dahil sa latest opening nga ng One Piece sa anime, pinakita yung similar scene kung saan sinalo rin ni Luffy yung Blast Breath ni Kaido. Ewan ko lang kung spoiler to o nagkataon lang. Anyway, out of 5 nga na lumaban ngayon kay Kaido, si Luffy yung may pinakamaraming tumamang atake kay Kaido. At ito nga yung Kong Rifle, Rhino Schneider, at yung Kong Gatling. At kitang-kita nga natin na sobrang solid yung naging huling atake ni Luffy kay Kaido. As of Kaido at Big Mom naman, obviously kitang-kita natin na puro elemental attacks yung ginagawa nila. Nakita nga natin yung apoy at hangin na atake mula kay Kaido. Si Big Mom naman yung lightning o kuryente na talagang effective laban sa iba't ibang supernovas. Syempre maliban kay Luffy. Pero naisip ko lang na kung dito na yung time na ma-awake ni Luffy yung Devil Fruit niya, at possible na same yung effect sa nangyari sa mga Devil Fruit nila Katakuri at Doflamingo na magiging kontrolado na rin nila yung environment, di ba parang sobrang laking tulong nun para sa mga kasamahan ni Luffy? Isipin nyo guys, kung sakali man na kayang ma-turn ni Luffy yung surroundings niya into goma at pwede niya patong itapal kila Zoro at sa iba pang supernovas, di ba ang lakas nun? Hindi rin sila matatablan ng kidlat gaya niya. Anyway, pag-usapan na lang natin yung topic na yan sa mga susunod na videos natin. All in all, sobrang solid na naman itong chapter na to. At syempre itong chapter na to purong fight scenes yung nangyari, kung saan kitang-kita nga natin yung gigil ng 5 supernovas kay Kaido. Kasi si Kaido lang naman yung pinupunterian nila di ba? Kumbaga si Big Mom yung tipong support type lang na tumutulong kay Kaido sa gilid. At si Kaido naman yung tank, kung saan sinasalo niya nga yung atake nila Luffy. Bale ang prediction ko naman sa susunod na chapter, which is yung chapter 1003, possible na ito na yung katapusan netong Act 3 ng Wano Arc. Dahil kung bibilangin natin guys sa Act 1 nga netong Wano Arc simula chapter 909 hanggang chapter 924. At meron nga tong 15 chapters all in all. Sa Act 2 naman simula nga sa chapter 925 hanggang chapter 955. So meron itong 30 chapters. Ngayon kung susundan natin itong pattern na to na tag 15 chapters yung nadadagdag, nag-umpisa nga yung Act 3 sa chapter 958. At kung isasama natin yung susunod na chapter, which is yung chapter 1003, magkakaroon na lahat-lahat ng 45 chapters. So possible na last chapter na ng Act 3 itong chapter 1003 na ilalabas next week. At syempre alam naman nating lahat na sa tuwing matatapos ang bawat act sa One Piece nililipat tayo ni Oda sa mga kaganapan sa labas ng Wano. So pwedeng sa chapter 1004 dito na natin makita yung tinutukoy ni Oda na paggalaw daw ni Shanks ngayong 2021. Or pwede ring malaman na natin yung tunay na nangyayari kila Sabo at Vivi. At syempre possible rin na malaman na natin kung anong nangyari sa paghuli ni Kobe kay Boa Hancock. Anyway, dito na nga nagtatapos itong chapter review natin para sa chapter 1002. So kung saaling natripan mo itong chapter review natin, syempre wag mo nang kakalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga yung like nyo para sa ating channel. At syempre wag nyo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kayong updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang.